Sabi nila, sa bawat inuman, may lumalabas na katotohanan. Pero paano kung yung katotohanan yon, hindi lang pala usapan kundi isang buong pagkatao ang mababago? Akala ko, nung gabi na yon, simpleng inuman lang sa kondo kasama ang mga kaopisina. Pero sa loob ng Unit 402, doon ko natuklasan na may mga pagnanasa palang hindi kayang itago ng kahit anong dami ng alak. Isang kwento ito ng mga lihim na tinginan, ng sarap na bawal, at ng sakit na kailangang panindigan. Welcome sa M2M Desires. Dito, binibigyan natin ng boses ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga secret na mahirap ikwento sa iba. Mga kwentong minsan masakit, minsan nakaka-inspire, pero ang sigurado, totoong nangyayari. Bago tayo mag-start, baka naman pwedeng pa-like at subscribe muna. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong kwentuhan natin dito sa channel. Support lang mga ka-desires. At syempre, isang malupit na shoutout kay Jake Mahirap mula sa San Pedro, Laguna. Salamat sa pagtambay at solid na suporta sa ating channel. Keep safe palagi dyan, Brad. Handa na ba kayong pumasok sa loob ng Unit 402? Simulan na natin ang kwento. Magandang gabi, Kuya Will. Ako si Julian. Noong 2015, sa gitna ng ingay at usok ng Makati, hindi ko akalaing ang isang simpleng imbitasyon mula sa supervisor kong si Roberto ang tuluyang magbabago ng buhay ko. Isang Sabado, inimbitahan niya ako sa Unit 402 ng kondo niya sa Pioneer. Kasama niya sa inuman ang ilang kaopisina, mga kasamahan namin sa department na dati seryoso lang sa trabaho. Pero doon sa kondo, gusto nilang mag-relax at makalimot muna sa stress ng opisina. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng pulutan, malamig na San Miguel beer, at tugtog ni Ellie Buendia sa background. Simple lang yung unit, 2-bedroom lang, hindi kalakihan, pero may vibe na parang bachelor's pad. Kahit may asawa na siya, ang dahilan ng inuman nila, Kuya Will, birthday ni Roberto. Gusto niyang magsama-sama ang team, magkwentuhan, at magpahinga sa trabaho. Kaya nagdala siya ng beer at pulutan at dahan-dahang nauwi sa mas personal at medyo malandi na usapan habang lumalalim ang gabi. Habang nauubos yung case ng beer, unti-unting nagbago ang tono ng kwentuhan. May nagbiro ng truth or dare at doon nagsimula yung kakaibang tensyon. Kuya Will, ramdam ko na unti-unting nawawala yung hiya ko. Parang natutunaw yung mga limitasyon ko, kasabay ng yelo sa baso ko. Napansin ko si Roberto. Seryoso ang tingin niya sa akin habang hawak niya yung baywang ng asawa niyang si Rose. Parang may kakaiba sa pagtitig niya. Para bang sinusubukan niya ako. Tinitingnan kung hanggang saan ako. Doon ako kinabahan ng sobra. Pero kasabay nun, may kakaiba rin akong naramdaman na hindi ko pa naranasan dati. Habang tumatagal yung gabi, mas nagiging iba yung atmosphere. Yung mga nakikita ko, yung mga kilos nila. Parang may inaanyayahan akong gawin na hindi ko pa nasusubukan. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o dahil sa presensya ni Roberto. Pero sigurado ako, Kuya Will, na hindi na ako makakalabas ng Unit 402 na pareho pa rin yung pagkatao ko. Nasa gitna kami ng sala, Kuya Will. Tanging liwanag mula sa mga streetlight sa labas ang gumagawa ng mga anino sa aming katawan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang nauubos yung beer at napapansin ko na halos lahat ng kaopisina namin ay medyo antok na o kaya'y nagsimulang umuwi. May ilan na nagdesisyon na maglakad pa uwi o sumakay ng taxi, kaya unti-unti nabawasan yung dami ng tao sa kondo. Si Rose naman, nakausap ko kanina sa sofa, ay tila hindi ring interesado umalis. Si Roberto, samantala, nagpatuloy sa pag-inom ng beer pero napansin kong madalas siyang nakatingin sa akin, parang may iniintindi
Parang may planong ginagawa sa isip niya. Kuya Will, ang Unit 402 ay hindi bahay nila Roberto. Pinahiram lang ito ng kaibigan niya para sa inuman. Kaya kahit marami na ang nakauwi, ramdam pa rin yung pribadong space. Parang kami lang ang nakatali sa kakaibang katahimikan na pinaghahalo ng tunog ng musika at malamig na hangin mula sa bintana. Sa bandang huli, kami na lang ang tatlo. Si Roberto, si Rose, at ako. Naiwan ang iba at parang kusa na rin kaming nagkahiwalay ng iba't ibang bahagi ng sala. Hanggang sa napunta kami sa gitna, nagkalapit-lapit na. Si Rose lumapit sa akin, walang arte, walang pag-aalinlangan. Humiga ako sa malambot na sofa at biglang umupo si Rose sa ibabaw ng mukha ko. Ramdam ko ang init ng balat niya at ang bango ng mamahaling pabango niya ay humahalo sa pait ng beer at anghang ng pulutan. Sinunod ko lang ang agos. Ibinuhos ko ang atensyon ko sa kanya at tinangkilik ang bawat sandali kasama siya. Pero habang abala ako sa kanya, naramdaman ko na may ibang kamay na dahan-dahang humihila sa maong nasuot ko, pababa hanggang sa mga tuhod ko. Ramdam ko ang magaspang pero mainit na palad na humahaplos sa aking mga hita. Marahang kinikiliti ang bawat sensitibong parte ng katawan ko. At pagkatapos, Kuya Will, ramdam ko ang dulo ng isang dila. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ang bawat sipsip at galaw sa akin ay mas direktang matindi kaysa inaasahan ko. Para bang alam ng taong iyon kung anong ugat ang dapat pasiglahin. Hindi ko binuksan ang mga mata ko. Hinayaan ko na lang na malunod sa dalawang magkaibang sensasyon. Ang lambot ni Rose sa itaas na nakaangkin sa mukha ko at ang mapangahas na init sa ibaba na tila ba nagnanakaw ng hininga ko. Sa bawat galaw ng taong nasa ibaba ko, ramdam ko ang pagkawala ng kontrol. Isang buong pagsuko sa sarap na ngayon ko lang natuklasan sa loob ng 4 na sulok ng Unit 402. Nang matapos si Rose at humingal na lumayo mula sa akin, dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko at huminga ng malalim. Akala ko ay isa sa mga babaeng bisita ang nasa pagitan ng mga hita ko dahil sa husay at lambot ng bawat galaw. Pero laking gulat ko nang makita ko ang supervisor kong si Roberto, ang lalaking iginagalang ko sa opisina at asawa ni Rose, na nakaluhod sa sahig, pawisan at nakatingin sa akin na puno ng pagnanasa. Walang pandidiri sa kanyang muka, walang alinlangan. Sa halip, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanya habang dahan-dahan niyang itinuloy ang pag-aalaga sa akin gamit ang kanyang kamay at bibig. He was professional, Kuya Will, kahit sa ganitong sitwasyon. Alam niya kung paano i-handle ang bawat kiliti at galaw para tuluyan akong mawala sa sarili ko. Sa bawat ungol ko, napilit kong itinatago. Lalong bumibilis ang galaw niya. Tila ba mas nag-e-enjoy siya sa reaksyong nakukuha niya mula sa akin. Nang magtama ang aming mga mata, ramdam ko ang isang kakaibang koneksyon na hindi ko kailanman naramdaman sa isang babae. Sa madilim na sala, sa harap ng kanyang asawa, binuksan ni Roberto ang isang bahagi ng pagkatao ko na matagal ko nang itinatago. Doon ko na-realize, Kuya Will, ang Julian na pumasok sa Unit 402 para makipag-inuman ay tuluyan ng nilamon ng init ng gabing iyon, at ang bagong Julian ay nagsisimula pa lang matuklasan ang sarili sa piling ng isang lalaki. Ang pinakamahirap na hamon ay ang pagharap sa kanya noong Lunes. Pagpasok ko sa opisina, pinilit kong magmukhang normal, pero sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang kaba at init sa dibdib ko. Katabi ko siya sa meeting. Seryoso ang usapan tungkol sa sales report at target, pero hindi mapako ang tingin ko sa whiteboard. Laging bumabalik sa kanyang mga labi sa bawat galaw na matagal ko nang naiisip.
Naalala ko ang bawat haplos niya noong Sabado, bawat tunog at kilos na ginawa niya habang pinapaligaya ako. Paano ko siya kakausapin bilang boss kung ang huling alaala ko sa kanya ay ang pagluhod niya sa harap ko? Bago matapos ang shift, hinila niya ako sa isang sulok ng pantry. "Julian, relax ka lang. What happens in 402 stays in 402, pabulong niyang sabi. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa tenga ko at tumaas ang balahibo ko. Pero hindi ako naging relax, Kuya Will. Lalo lang nag-alab ang pagnanasa ko. Mula doon, naging mitsa iyon para sa sunod-sunod na overtime na hindi talaga tungkol sa trabaho. Mula sa loob ng madilim niyang sasakyan sa parking lot hanggang sa mga lihim na motel sa Cubao, doon namin itinuloy ang sinimulan namin sa Pioneer. Sa opisina, sinisikap kong maging normal, nakangiti, nakikipag-usap sa mga kaopisina, nagtatype ng reports, pero sa bawat minuto, hindi ko mapigilan ang pagbabalik sa isip ang bawat haplos, bawat halik, bawat init na nadama ko sa kanya. Parang may bahagi ng sarili ko na naiwan sa Unit 402 at kahit saan ako magpunta, hindi ko maalis sa isip ang gabing iyon. Ang bawat pagtatagpo namin ay puno ng pagmamadali, pawis, at nakatagong pagnanasa. Parang adiksyon na hindi ko na kayang takasan. Ang dating supervisor ko ay naging higit pa sa boss. Siya ang naging lihim kong mundo kung saan malaya akong sumigaw ng sarap. Hindi nagtagal, naging mas personal ang lahat. Dinadala niya ako sa bahay nila sa isang eksklusibong subdivision sa Cavite tuwing wala si Rose. Doon, sa loob ng kanilang sariling kwarto, sa kama na pinagsasaluhan nila ng asawa niya, mas naging hayok kami sa isa't isa. Wala nang ibang tao, wala nang orgy. Kaming dalawa lang na naglalaban sa init at sarap sa ibabaw ng malambot na kama. Doon ko rin nalaman ang tungkol sa kanyang mga takot at ang paghahanap niya ng makakaunawa sa kanya kahit siya ang haligi ng tahanan. Sa bawat halik at yakap pagkatapos ng aming pagtatalik, ramdam ko ang bigat ng kanyang mundo at ng responsibilidad niya. Ngunit sa kabila ng sarap, may kalungkutan na unti-unting bumabalot sa akin. Alam kong pag-uwi ko, kailangan kong isuot ulit ang maskara ng pagiging tunay na lalaki sa pamilya ko. Mahirap magmahal ng taong kailangan mong itago sa ilalim ng mga inaasahan ng lipunan. Ako ang secret, ang shortcut sa kanyang sarap tuwing bored siya. Pero sa dulo ng gabi, hindi ako ang prioridad niya. Tuwing sasakay ako ng bus pauwi mula Cavite, dala-dala ko ang amoy niya sa balat ko. Pero baon ko rin ng katotohanang hanggang doon lang kami, isang lihim na nakakubli sa pagitan ng mga pader ng kanilang subdivision. Ngunit gaya ng lahat ng lihim, may hangganan ng bawat bagay. Isang gabi sa isang tagong kainan sa Tagaytay, kung saan akala namin ay ligtas kami, nahuli kami ng isang katrabaho. Ang tinginan naming dalawa, ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko sa ilalim ng lamesa, sapat na iyon para mabisto ang lahat. Mabilis na kumalat ang balita sa opisina, parang apoy na binuhusan ng gasolina. Ang mga dati kong kaopisina na tumatawag sa akin na Brad at nakikipag-apir sa akin ay biglang lumayo, tila ba may nakakahawa akong sakit. Umabot ang balita kay Rose at ang tahimik na subdivision sa Cavite ay nyanig ng kanyang pagsigaw at hagulgol. Nagkaroon ng malaking komprontasyon kung saan hinarap ako ni Rose sa harap ni Roberto. Wala akong masabi, Kuya Will. Ano ang sasabihin ko? Na mahal ko ang asawa niya, na masarap siyang mahalin. Sa dulo, gaya ng inaasahan, pinili ni Roberto ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, at ang kanyang posisyon sa kumpanya. Pinalayas niya ako sa kanyang buhay upang isalba ang sarili niya habang ako ay naiwan sa ulan. Walang trabaho, walang kaibigan,
at wasak ang puso. Doon ko naramdaman ang tunay na lamig ng mundo para sa mga tulad namin na nagkamaling magmahal sa dilim. Ang Unit 402 na dati ay simbolo ng sarap at tukso ay naging mitsa ng aking pagbagsak. Maraming taon ang lumipas bago ko muling nabuo ang piraso ng sarili ko. Mula noong gabing iyon sa Cavite, dumaan ako sa matinding dilim at depression. Nawalan ako ng tiwala sa ibang tao at lalo na sa sarili ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, hindi ko pinagsisihan ang nangyari sa Unit 402. Iyon ang naging masakit na susi para buksan ang realidad ko na hindi ko na kailangang magpanggap sa mga susunod na taon ng buhay ko. Natutunan kong ang pag-ibig ay hindi dapat kompetisyon sa pagitan ng lalaki at babae, kundi paghahanap ng taong kayang manindigan para sa iyo, kahit anong mangyari. Sa huli, ang hirap na naranasan ko sa opisina at ang kahihiyang inabot ko ang naging pundasyon para maging matatag. Nakahanap ako ng ibang trabaho sa ibang kumpanya kung saan hindi ko na kailangang itago ang sarili ko. Ang bawat luhang ibinuhos ko noon ay naging tubig na nagpatubo sa isang Julian na mas matapang at mas totoo sa sarili. Na-realize ko na ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa isang madilim na motel o sa isang lihim na kondo, kundi sa pagtanggap sa sarili ng walang alinlangan. Kuya Will, ito na ang huling bahagi ng kwento ko. Ngayon, sa edad kong lampas 50, payapa na ang puso ko sa tuwing naaalala ko ang nakaraan. Si Roberto ay pumanaw na ilang taon na ang nakalipas dahil sa komplikasyon sa kalusugan. Nalaman ko na lang ang balita mula sa dati kong kakilala. Hindi ko man siya nadalaw sa kanyang huling hantungan. Pinatawad ko na siya sa hindi niya paninindigan sa akin. Baon ko na lang ang alaala ng kanyang mga ngiti, ang init ng kanyang mga haplos, at ang aral na iniwan niya. Ang Unit 402 ay mananatiling isa sa pinakamahalagang kabanata sa buhay ko. Doon ko napatunayan na ang pagnanasa ay walang pinipiling kasarian o katayuan sa buhay, maging sa loob ng sasakyan o sa isang simpleng unit sa Pioneer. Sa mga nakikinig na hanggang ngayon ay nagtatago pa rin, huwag kayong matakot. Ang sarap ng laman ay panandalian lamang at kumukupas, pero ang tapang na maging totoo sa nararamdaman mo ay isang kayamanan na dadalhin mo hanggang sa huli mong hininga. He was good, I might say, a great supervisor and a passionate lover. Pero sa huli, mas masarap pa rin ang pakiramdam ng maging malaya at totoo sa sarili. Maraming salamat sa pakikinig, Kuya Will. Diyan nagtatapos ang kwento ni Julian. Isang kwentong nagsimula sa isang tagayan sa Unit 402 pero nag-iwan ng markang habambuhay niyang dinala. Alam mo Julian, habang binabasa ko ang kwento mo, ramdam ko yung bigat. Hindi madali yung pinagdaanan mo, yung kailangang itago ang nararamdaman dahil sa takot sa sasabihin ng mundo, at yung sakit nung bandang huli na ikaw ang naiwang talo habang pinoprotektahan ng iba ang kanilang pangalan. Pero bilib ako sa iyo, dahil sa kabila ng lahat ng yun, nahanap mo ang kapayapaan. Ang payo ko sa iyo at sa lahat ng nakikinig na nasa ganitong sitwasyon, ang pag-ibig na kailangang itago sa dilim ay madalas na doon din nagtatapos. Masarap ang bawal, oo, pero laging may kapalit na kapahamakan. Ang moral lesson dito ay hindi lang tungkol sa pag-iingat sa mga tukso sa opisina, kundi ang pagtanggap sa sarili. Gaya ng sabi ni Julian, ang tunay na kalayaan ay wala sa apat na sulok ng isang motel o condo unit. Ito ay nasa lakas ng loob na humarap sa salamin at sabihing, ito ako at wala akong kailangang ikahiya. Julian, salamat sa pagtitiwala sa M2M Desires.
Napatawad mo na si Roberto at higit sa lahat, napatawad mo na ang sarili mo. Yun ang pinakamahalaga. Kayo, mga ka-desires, anong masasabi nyo sa naging desisyon ni Roberto? O may maipapayo ba kayo para sa mga taong hanggang ngayon ay secret pa rin ang buhay pag-ibig? I-comment nyo na yan sa ibaba. Pag-usapan natin yan ng maayos. Sana ay may napulot kayong aral sa gabing ito. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Julian, huwag kalimutang i-like ang videong ito. Mag-subscribe na rin kayo at i-click ang notification bell para hindi nyo mapalagpas ang susunod nating confession. Muli, ako ang inyong lingkod, Kuya Will. Hanggang sa muli nating kwentuhan dito sa M2M Desires. Good night at laging tandaan, maging totoo sa sarili dahil doon magsisimula ang tunay na ligaya.